Mare, alamin mo para sa amin, please. Oh no! Arat mga mare, kumapit ka na dyan at tingnan nga natin kung ako ay mauuto nyo for today's video. Pero bago yan, tara nga at ihanda na natin ang kanilang paboritong pagkain. Ichika ko na nga din pala sa inyo, pinatato ko nga pala ang mga alaga kong pagong. Ayan o. Para palagi ko silang maalala, ganun, ba? Pero alam nyo, sila nga dapat ang magpatato. Para talagang maalala naman nila kami. Paano ba naman, mga mare ko at pare ko? Talagang mauuna pa kaming mga dedo kaysa sa mga to. Mahaba kasi talaga ang kanilang mga buhay. Lumabas na nga ako sa aming backyard at ito sinusundo ko na si Tortilli sa loob ng kanyang payamansyon. Sabay-sabay silang kumain tatlo. At ito na nga ang mga alaga kong damulag at para bang sarap na sarap sila sa kanilang pagkain. Kaya ito at naisipan ko na nga budburan ng magic sarap. Tara na nga mga mare ko at alamin na nga natin kung masakit ba ang kanilang kagat, Diyos ko. Pero bago ang aking daliri, ito dito muna tayo sa celery. Oh, kita nyo kung gaano kalutong, Mars. Gusto mo ganyan mangyari sa mga daliri ko, Mars? Para bang itong hamon na to mga mare ko ang talagang tatanggihan ko. Pero sana naman wag ko tanggihan sa request ko. Hoy mare ko, gumawa na ako ng YouTube account. Doon ko ichichika sa inyo ang mga kaganapan sa mga pagong na to at kung anik-anik pa. Facebook page din mga mare ko, isearch nyo lang Maring Sisi. At yun lang muna mga mare ko, maraming salamat sa panonood. Teka, ito pala si Tortilli nagbi-beatbox, pakinggan nyo. Ano daw? Hindi rin talaga uso ang nguya-nguya, no? Lunok lang ng lunok. At ito nga pala mga mare ko. Kung gusto mong tansyahin kung gaano ba talaga sila kalaki sa personal. So ayan, basihan natin mga mare ko yung size ng wagon. Ayan, kung saan nakasakay si Tortoli. Time na to mga mare ko, pupunta kami ng vet niyan. At ayan si Tortoli sa loob ng wagon at konti na lang hindi na siya magkakasya or masasakop na niya yung space ng buong wagon. At dahil nag-enjoy nga naman din talaga ako na ichika sa inyo ang mga kaganapan ng buhay ko dito kasama ang mga alaga kong pagong, sige, dagdagan pa natin. Bago yan, naglagay muna ako ng pagkain dito. Pagkain naman ito ng mga ibon kasi gusto kong nanonood ng mga ibon dito na kumakain. Mga nagtatanong naman tungkol sa kanilang pupu, ayan mga mare, dinadampot ko na ang kanilang mga pupu dyan. So, ganyan yung system namin dito, ganyan yung pandakot na meron ako dito. Binili ko lang yan sa Dollar Tree. Basa nga akong comment, mabaho daw ba yung kanilang pupu? Kahit ano atang tumbling mga mare ko, hindi ako makakahanap ng pupu na mabango. Seryoso, hindi naman ganun kabaho yung kanilang mga pupo. Yun nga, habang lumalaki sila, lumalaki din ang kanilang mga jebs. Marami nga ako mga nababasang comments dyan na marami sa inyo ang gustong mag-alaga ng ganitong klaseng pagong. Payo ko lang sa inyo ay mag-research muna kayong mabuti tungkol sa kanila, kung paano sila alagaan para magkaroon kayo ng idea. Dahil ang pagkakaroon din ng ganitong klaseng mga pagong ay lifetime commitment talaga ito. Ito yung klase ng pets, Mariko, na kapag inalagaan mo sila ng tama, hanggang sa mamuti talaga yung buhok mo, mga Mariko, nandyan pa din sila sa tabi mo. Tapos pwede din, Mari, hanggang sa magkaroon ka na din ng mga apo, nandyan pa din sila. O gusto mo yorn?